Mahaba yung sagot. Umpisa natin sa umpisa. Sige. So kasi, nung wala akong background ng photography na dumating ako rito before mag-start, talagang zero. And then dito lang sa France yung nag-start. Ngayon parang yung artistic side na yan, naging yung mga challenges na binabato sa akin noon, yung mga parang, ang tawag dito, batikos, kinukuha ko yun as motivation. So yung motivation na yun, nagiging natatransform yun sa artistic ideas. Parang yun ang nagpapatakbo ng utak ko sa ano. So, yeah. Uy, alas 4 na. 4 o'clock na. So, for today's, ako muna magiging host nyo together with Mark. And our guest for today is one of the renowned photographer here in Paris, Arnel Ian de la Gente. Yo! So, Magandang araw sa inyong lahat. kamusta ka naman ngayon, sir? Okay lang? Mabuti naman. Anong mga pinagkakaabalahan natin today? Or sa buhay-buhay natin? The usual, trabaho, mag-edit. So umaga mag-shoot sa kliyente and then pag may konting time, mag-video games or Ang ganda na Pamasyal yung na routine siya. na, ang client sa umaga, tapos laro sa kalagitnaan or edit, tapos sa gabi nagra-rides ka ba? yeah, no, kasi yeah, normally morning yung mga shoot and then minsan may magre-request ng panggabi pero madalang yun. Usually di-discourage ko sila hindi naman dahil sa ayoko mas technical kasi paggabi. So kailangan mo nang magdala ng ilaw, tapos mas mabagal yung trabaho. Maliban doon marami ng tao. Yeah. Mahirap ng Oo. pumesto. Yeah, mas madaling maghanap ng magandang location pag maaga. Pero syempre mas iba yung charm pag kagabi dahil yung mga ilaw ng Paris maganda eh. May ganun usually, may mga client na gano'n na gusto namin makunan sa umaga, pero gusto din namin makunan sa gabi kasi gusto namin yung view na may mga ilaw, ganito, ganyan. May mga Especially ganun, yung pag nag-sparkle na yung Eiffel. Yun Yun yung kadalasan. hinahabol nila usually. Yun yung nahabol nila. Meron. Pero depende sa budget. Okay, oo, yun. Yung usapang budget. Yan yung gusto ko yan. Pagdating sa budget. Awawi. Yes. Budget, depende yan eh. Pero kung walang usapang budget, kahit buong araw pa mag-shoot pwede. No. Hindi pwede. Although, syempre, hindi ka mag-shoot ng malakas yung araw. Kalabot mo yung araw. Mahirap talaga. Pag tirik na yung araw, ang hirap din pumuesto kasi yung kadalasan nagsushoot tayo sa Trocadero, di ba? Pagdating ng mga bandang 10 to 11, punong-puno na yan hanggang gabi na. Wala ka na magpwestuhan dyan. Hanap ka na lang ng spots, nakita yung Eiffel and then walang masyadong tao. Ganun na lang din nangyayari kung minsan. Kaya advisable talaga sa mga client sinasabi. Or siguro sinasabi natin natin, umaga. Bukod sa may client na nahihiya silang kung mag-post dahil marami ng tao, umaga walang tao. Ano pa sila? At ease pa sila. Bukod pa doon, walang tao. Wala kang taong mga turistang paalisin para or mag-aantay ka. Sa'yo yung Kakain ng oras. trabaho. Kakain ng oras. Yeah, sa akin naman kasi although umaga or sa tanghali, hindi ko talaga, wala akong pakialam kung maraming tao dahil madali nang paalisin lahat sa Photoshop pag nag-edit. Pero Ayun. syempre of course, dagdag na trabaho yan. Mm. Kung hindi maiwasan, walang problema, pwedeng gawin. Pero depende rin sa kliyente. Kung yung kliyente medyo hindi maganda makipag-usap, hindi ako mag-extend ng effort o mag-extra effort para mag-bura-bura. Pero usually okay din iwanan mo ng kahit ilang tao kasi parang napaka-natural pag walang tao. Ano yun, inukupa mo yan o sobrang tinabaho. Kitang-kita na yung halata na rin kung minsan.
Ang madalas mga client mo is turista, di ba? Majority Singaporean, the Indonesians, may mga Pilipino na ngayon. Puro ibang lahi. Actually, Pilipino madalang eh. Hindi ko ba alam kung bakit. Nagtataka yung ibang photographer dito, hindi ka nila kilala. Kasi may nagtanong sa akin, kilala mo siya? Sabi niya, yes, sabi ko gano'n. Bakit parang madalang ko siyang makita sa mga event? Hindi ka naman, madalang kang sumama sa mga event, di ba? Madalang. Pag yung mga kaibigan ko nag-invite sa akin, doon ako nagpupunta. Ewan ko ba pag tumatanda ka parang mas mainam na nasa bahay ka lang parate or ayun, no, tinatamad na ako maglalabas na. Mas masaya ako ngayon pag nasa bahay ako mag-isa eh. Chill na lang, no? Oo. Pag hindi talaga maiwasan, yan, attend ng ano. Tapos, ano ba? Parang ako pala eh, bahay, trabaho lang. Hindi na gumagala. Pagkayari ng trabaho, pagkayari ng shoot, minsan diretso uwi na lang ako sa bahay eh. Ikaw ba Kuya Mark? Minsan ganun ka rin? Pag walang kliyente, nag-i-edit pa din. Okay. Doon na lang din nauubos yung oras natin sa pag-i-edit eh, di ba? Oh, the more nabavalue mo yung yung time na wala kang ginagawa pag nasa bahay ka or pag nainip ka, mamasyal-masyal kasi once na dumating yung minsan nag-peak yung season, talagang pukpo ka naman ng trabaho, sunod-sunod yan. Hindi ko naman ng parang napaka-restless na ng pakiramdam mo. So, pag may chance na makapagpahinga at hindi lumabas, kailangan i-grab mo yun. Dapat pag ikaw, yung season na pahinga ka rin talaga. Pero pag yun nga, sabi mo, pagka, nasunod-sunod ka, tatambakan ka talaga ng mga edit. Lalo na ngayon, summer na. Ito na yung season na talagang pukpukan na yan, sunod-sunod na mga client niyan. Hanggang sa mid ng September, October, yan, sunod-sunod na yan, hanggang lumamig ulit. Minsan hanggang December yan, tuloy-tuloy eh. May mga panahon, may mga taon na hindi mo in-expect. Akala mo, pagdating ng December, patay na yung pagpahinga ka na mahaba pero biglang boost. Parang biglang boost yung dating ng mga kliyente. Kasi hindi lang, hindi yung mga kinakasal, yung mga family, tapos may mga solo portrait. And then pag may mga fashion event, lalo during Fashion Week. Speaking of Fashion Week, Sige, ikaw naman Mark. Fashion Weekend isa din sa 14, you know. Doon ako nag-focus ng ilang taon. Actually, 3 taon ako nag-focus siya na wala akong kinikita eh. Talagang tsinaga-tsaga lang at Yun ang Yun yung isa sa tanong. May pera ba, as a photographer, may pera ba sa fashion? Good question. Based on my experience, kasi inabot ako ng 3 taon bago ko nagsimulang makakuha ng income. At nung nagsimula akong tumanggap ng pera, hindi pa rin siya ganun kalaki. So kung papasukin mo yung linya niya, kailangan meron kang extra na pang susuporta mo. Dahil hindi ka pa pwede mag-rely lang dyan. So once na nakapasok ka na, kailangan yung mga nakilala mong tao na, kasi it's all about network. Yung mga matitinong nami-meet mo, kailangan i-keep mo yan. Dahil doon ka magsisimulang makahanap ng clients eh. And then the rest, goodbye. Since 2012, 2013 na, kinumalala, may mga nakilala ako, maraming photographer na until now, 2026 na hindi pa rin Establish yung... No, hindi pa rin sila kumikita as a photographer, talagang just for fun. Kaya kailangan okay. dapat mag-set ka ng target sa sarili mo eh. Hanggang kailan yung just for fun. Kasi kailangan mo kumita ng pera. Kung magkikita ka naman ng pera, maganda yung income. Ang problema, yung mga kliyente, hindi sila nagbabayad ng agad-agad. So merong 1 month to 3 months, minsan meron pang 1 year. Oh?
Yeah. Oh, wow. So, kailangan wise ka sa pag-budget mo, hindi mo siya isasama sa Okay. monthly budget yan. Yung income na manggagaling sa fashion. So, bali yung 3 years mo, parang 3 years nag-build ka talaga ng network, Oh, ng... nung time na yon, marami akong nakilala. And then, by accident kasi may isang photographer na nakaiwan ng lente niya. Tas nagpapanik siya. Sabi ko, ano bang camera gamit mo? Nagkataon na parehas kami ng Nikon shooter. So may extra akong lente sa bag ko na mahaba. Sabi ko, gamitin mo muna yung lens ko, balik mo sa akin after ng show. Tapos yung ibang photographer nakatingin sa akin, sabi, kilala mo ba yun? Pinahiram mo eh. Sabi, hindi. Paano kung hindi tatakbo yan? Sabi, tumakbo siya. Natatanda ko yung mukha niya. So, nung morning nangyari yun, and then nung afternoon, pumunta ako sa show. Sa, Versace yata yun. And then pagdating ko, wala na akong pwesto kasi late ako dumating eh. So itong guy na piniram ko ng lente ng umaga, nakita niya ako, sabi niya, you need a spot. Kasi sa mga sa podium, siksikan yan eh, talagang braswan. Tapos sobrang sikip, sobrang liit ng podium, para siyang sardinas. Sabi niya, you need a spot. Sabi ko, yeah, I do. So, binigyan niya ako ng spasyo, gumawa siya ng maliit na spasyo, and then pinasisik niya ako nun. Sabi ko, tignan mo, nagbunga yung kabaitan ko nung umaga. So, kailangan magaling ka makisama. Maraming taong nakakabuisit. Yung pasensya mo kailangan habaan mo. So, kailangan magaling ka makisama. Tulungan. Nga pala, Nikon shooter tayo, kaya magkakasundo tayo. Kayo nagkakaintindihan. Sorry kami. Hindi ko alam. Although, sige. Pero dati rin akong Nikon na. Okay. Lumipat ng bahay. Ang isa sa nabanggit kasi kanina, magulo. Ang katotohanan pagdating sa fashion, isa sa hindi yung show mag-start ng 3:00, hindi 3:00 na doon ka rin. You need to be on the venue at least siguro 2 hours just to secure a good spot para doon. Pero teka lang, may singit ko lang. Naranasan mo na bang mag-shoot sa labas? Natin runway sa loob. Sa labas. Kasi madalas kami sa labas kami nakapwesto eh. With Doon my kami phone. lagi. Telepono gamit ko pag sa labas. Pag may nakita ako na celebrity na kursunada ko, kukunan ko with my phone. Pero never ko pa na-try mag-street during Fashion Week. Mas chaotic sa labas kaysa sa loob eh. Andun yung tunay na laban eh. Oo, kami nakikipagsiksikan. May chaos din sa loob. Pero Kasi hindi kagaya ng nasa nila labas. doon. Sa loob naman kasi since matagal ko na ginagawa to, kilala ko na yung mga tao sa loob. May time na may nakaaway na rin ako kasi sa podium, grupo-grupo yan eh. Ang pinaka-dominant na grupo dyan, ng mga Italian. Tsaka pag marami sila, outnumbered ka eh. Like kahit, doesn't matter kung ilan lang silang Italian doon or yung grupo ng Italian talagang dominante dyan. And then, ito yung, dito sa France, of course, yung mga French. Tapos, may international na grupo, halo-halo na yan. May magagalit, mayroong mga taga-Catalan, mga Spanish. Kilala na yan, magkakilala lahat yan. So, and then, sa umaga, may darating na taga-tape ng mga pwesto. Ang priority niyan, yung house photographer. Kunyari ako, kliyente ko yung designer, ako yung official na photographer. Yung house photographer na meron siyang grupo rin. Let's say, 4 na tao, may ako ang gagawa ng full body at saka portrait. Meron akong backup photographer. Tapos meron akong kukuha ng details, yung accessories. And then isa pa ako nakukuha ng atmosphere, yung pang-wide. So may nakamarka na spots yan. And then yung photographer ng mga main media company like Vogue or WWD, at saka kung ano-ano pang mga magazine, mamarkahan nila yan.
So even even if na dumating ka ng maaga, hindi mo pwedeng gamitin yung mga pwesto mo yun dahil kilala na yung mga... naka-serve na sa kanila. Minsan, lalo yung taga-Vogue, bubulihin ka niya dahil kilala yung magazine eh. So pag hindi ka umalis, tatawagin nila yung organizer. Yun ang papalis sa'yo. Kaya kailangan talaga yung magaling ka makisama dahil kahit na, although meron na mga spots yan na naka-designate, kailangan mo siya. Merong unwritten rule eh. Parang may hierarchy na ano dyan eh. Pag magaling ka makisama, pwede mo pakiusapan na. Sisingit ako ng konti. Pwede. Nangyayari yan. Minsan din may kunwari, ako, experience ko na. Although may house photographer may may isang isang designer na matagal akong makuha yung yung produce nila. Hinire ako para kulang lang yung mga model na naglakad. Yun lang. So pwede kang makiusap dun sa itong isang designer na to. Kukunan ko lang to after natalis na. Umapayag sila pag ganun. Yung mga ganun. Depende sa show. Kung yung mga show na may several designers na mag-represent, obra yan. Pero kung mga yung malalaking shows, wala na yun. Ano na yun? Oo. Kung ano yung pwesto, yun na yun. Yun na yun. Binigay na sa'yo yun. So far yung pinapasok ako mabigat lang Elisab. Pero doon ako sa likod kasi sobrang dami ng brasokan eh. So ayan. Isa sa siguro, ang bigat na rin yung Elisab eh. Oo. Starstruck ako dati nun eh. Nung una ako na-cover yung show na yun, nag-backstage muna ako and then podium. Pero nung dumating ako sa backstage kasi pina-follow ko na rin yung ibang models eh. Hindi mo makikita mo yung mga sikat na model doon. At tapos yun yung parang isa yung sa pinakamalaking brand na napasok ko for the first time. Pagdating sa backstage, parang nandito ba talaga ako? So parang mga 2 minutes na nakatunganga ka lang yun. Parang inisip pa rin na totoo ba to? Oo. May experience mo yun kasi hindi naman lahat kahit sabihin mo photographer may access na sa backstage. So. Napaka-selective na mga, kahit ngayon, yung mga maliit na shows, mahirap pasukin. Yung last time, yung na-invite mo ako, yung sinama mo ako, yung tuwang-tuwa ako nun eh. Doon ko na-experience na hindi ka makipagsiksikan, walang tulakan. Tapos sa backstage. First time ko yun kauna-una akong makapasok sa show na gano'n. Isa kliyente ko na Lithuanian. Yan ang maganda kasi kung client mo yung kung ikaw ang house photographer, kaya mong magpasok at magpalabas. Kaya, at of course, meron kang all access. At the same time, babayaran ka. Yun. Perks of Yan sa kanya kasi late na yung last minute ko na yata in-invite to eh. Ibang-iba yung experience sa labas kayo sa loob, no? Sa labas talaga, kung kadalasan sa loob, kalaban yung mga Italian, kami sa labas, puro Chinese, Korean, no? Yung mga nagla-live, yung iba talagang nagka-camp na sila doon para lang mauna sa pwesto. Tipong laki ng tag-init na. Nag-try akong mag-sleep dati, hindi pwede sa akin, napipikon ako eh. Muntikan na ako mapaaway. Last time, may away. Sa tabi lang namin. Oo. Siksikan talaga. Mahirap yung din, yung gano'n. Pag sa labas ka, yun yung kailangan mo maging maaga nun. Kasi kailangan, pag nandun naman kasi kami, may ibang sumusunod from the hotel. Nag-aayos. Tapos, pag darating yung kliyente mo, kailangan nakapwesto ka na doon. Nakapupunan siya. So kami yung madalas na gano'n. Kami yung nag-aantay doon sa venue. Iba yung nasa hotel. Medyo. Yeah. Nakapag-sleep pala ako once. Pero may kliyente ako nun. So gano'n din, inatid ko siya doon sa papasok ng show. Tapos kinukunan ko. Ay, nakapag-away ako na dahil paglabas ng client ko,
yung ibang photographer nagsilapitan na. So nung time na yon, dahil kailangan ko makuha yung shot, nanghahawi na ako. Mm. And then nag-start na ako sumigaw, let me finish first. Ah, Siyempre, priority mo yun kasi client mo yun eh. Mahirap ma-miss yun. may ganun talaga. Oh, one time lang yun. Kaya, yun yung na-mention namin kanina, yung mga perks. At the same time, yung mga downside ng career or yung field na meron kami. So, yun. Aside sa photography, mahilig ka rin magmotor, di ba? Motor, noong pa yan sa Pilipinas pa, siguro, I think, 95, 96. Since 96, nag-buy and sell ako ng mga big bikes. And then, pagdating dito, syempre, pagdating ng France, wala akong motor, wala pa akong papel nun. So, napapangakal lang pag may nakita kang big bike. Yung parang namimiss mo yung moment na Oo, ang tagal ko rin din nakakuha sa motor, no? At saka parang ano yan eh, ngayon, ginagawa ko siyang parang pang-release ng stress. Meron tinatawag na throttle therapy. Yan, pagka medyo naboboard ka na sa ginagawa mo, sanay ka lang sa motor, ikot ka lang, pasyal-pasyal lang, di ba? Oo, labas ka, Nakaka-relax kahit din. 15-20 minutes, ma-feel mo yung hangin, tumatama sa'yo, yung... Yan, pagbalik mo na, relax ka na. Yung iba kasi yung way ng pag-relax ng lalaki sa babae. Yan, ganito yung pagmumotor. Oo, yun, pagmumotor. Iba, naglalakad. Iba, nagja-jogging. Shopping sa babae. Motor daw ba? Motor. Sa Pilipinas noon, pag naboboard na ako, yung parang nababurnout na ako pag i-edit. Labas ako niyan, ikot lang ako, magmumotor ako mga 1 hour, then balik ulit. Para ma-refresh ka lang. Habang nagmumotor ka, kausap mo lang din naman sarili mo. Pakanta-kanta ka sa loob ng helmet, yun yan. Nakaka-relax din siya. Tapos gagastos ka na ng panggas, chef. Ang mamahal ng hobby mo, ha? Motor and camera. Nutang ko lang yun. Ilan na motor mo ngayon dito? Ito ba pwede mga utang yan? Sabihin sa... Tatlo, isang scooter na electric, which is ginagamit ko araw-araw pag nagtatrabaho kasi sa Paris, yung babae ng parking. And then yung 700 na Yamaha. Tapos isang 1300 na BM. Oh, wow. GS. Oh, GS so, man. kasi gusto kong mag-tour sa Europe etong summer. Yung mga August, kung may mga 1 week or 2 weeks na break, makapag-ikot-ikot. May group pa din kayo na... ikaw lang. So, May mga grupo pero mas gusto ko nag-iisa dahil mas kontrolado ko yung oras ko, kung saan ko gusto pumunta. Kasi mahirap naman dahil pag nagkakaedad ka, gusto mo relax lang eh. Enjoy mo yung view, enjoy mo yung... wala kayo nahabol na schedule. Oo, wala kang inahabol. Yung mga bagito, ang gusto niya hataw ng hataw. Wala na, lipas na ako sa... Pinakamabilis, hindi kong mag-aaya, pang bata-bata. Nalampasan ko na yung phase niya ng buhay. Gentleman's Ride. Mga 10 ka. Eto na yung pang third year ko na attend. This May ba yun? Etong May 14th ang schedule. Lahat doon, di ba, nakasuit? Kailangan ka dapper. Kaya, di ba? Madalas ko nakakikita yan eh. And then, madalas ka rin umattend sa Italy. Pag may yearly yun, di ba yung event na yun? Nakalimutan ko na. EICMA sa motorcycle, parang trade show sa Trade Italy. show sa Italy. November. First time pumunta last year. Na-enjoy ko yun. Kasi first time pumunta ng Italy ng Milan na hindi ako magtatrabaho. So, 3 days nagstay sa Milan. 1 day doon sa motor show. And then the rest, nag-ikot-ikot na lang. Kasi normally, pag pupunta ako ng Milan, during Fashion Week, trabaho rin. So sabi ko, last November, nung pumunta ako doon, na-enjoy ko yung stay ko sa Milan. Pero yung Milan, parang
Parang second home ko na yun dahil nga madalas ako nagpupunta eh. Kabisado ko na yung pasikot-sikot dyan. Kakaiba yung biyahe ko na dahil namasyal-masyal ako. Enjoy na, no? Masaya sa EICMA, mangulekta ng stickers. Wala kang dala pag uwi. Marami, shopping ako na eh. Hindi talaga mawawala yan eh. Kaya papunta, nag-aeroplano, and then pabalik by train. Pero hindi, nabili ako ng kape. Kasi may brand doon na gusto ko yung Bialetti. So, meron ako isang weekend bag na puno ng kape nung bumalik ako ng Paris. At saka, konting damit. Yun lang. Mas marami yung parts ng motor kaysa sa damit nung pag-uwi mo. No, wala akong binili. Nagpunta lang ako doon para tignan yung mga bago. Mga bagong lalabas. Yung mga bagong lalabas at saka yung mga bagong accessories. At the same time, yung mga sticker na umulekta ako dahil yung travel bag. Yung mga camera, yung peli case. Yung peli case mo. Tinatadad ko ng ng stickers. So, yun ang ginagawa ko lahat. Pati yung mga maleta ko na pang bakasyon na tinatadad ko ng stickers. So, isang magandang opportunity para mangolekta ng stickers eh. Sabi ka, paglalagyan ka talaga. Meron sa mga konting freebies, pero most of the time mga stickers na pinamibigay nila. Yung iba, yung kinokollect pag may bisita na ibang bansa, yung rep magnet. Rep magnet kami, rep magnet. Tinigil ko na yun, wala na akong pag-pwesto sa fridge. At saka, ang hirap paglinis ng ref pag... Yung peli case ko dati, nung meron pa akong peli case, tinatadtad ko rin yan ng mga sticker. Ewan ko bakit parang pag naka-peli case ka, parang may cord pa talagang digital mo na digital ng sticker yun, no? Bro. Nag-start ako doon sa Peligis maglagay ng sticker kasi dito during Fashion Week, tinatarget ng mga magnanakaw yung mga Peligis. So madali mo siyang madi-distinguish pagka yung sayo, maraming stickers. Kasi minsan, mauutak na yung mga magnanakaw ngayon eh. Magdadala silang case na empty. Tatabihan ka niyan, sasalisi, and then tatakayin sa'yo. Okay. So marami akong kaibigan na nabiktima na kahit sa Milan, sa Paris, sa London, ganun. Ganun ang ginagawa ng mga magnanakaw. Ewan ko paano sa loob. Magaling na rin sila maghanap ng paraan para makapasok sa loob eh. Biruin mo magkano yung laman yung camera gear na nandun sa loob ng case na yun. So, sa akin, madali ko na-identify yung case ko. Pag may mga stickers. Actually, bago ko narinig yung ganyan, yung gano'n pa na may dala sila tapos switch nila. Bibili ka pa. So, dito rin nawala pala sa yung monopod ko sa Venice. Ninakaw. Plus, hinigilan ko na rin magbitbit ng peli case kasi mainit sa mata na magnanakaw. Saka ang hirap pagka may peli case ka, siya mo pang dala-dala. Parang lagi mo siyang iniisip kung safe lang ba siya doon sa pinag-iwanan mo or ano. Yeah, meron kang cable na may lock. Ayun, okay yun. Minsan may mga shoot na may malalaking shoot. Siyempre kailangan ko talaga magdala ng maraming gamit. Komplikado kong bitbitin. Pero as much as possible, backpack na lang ako yun. Hindi ako bibitbit ng... Yung ibang ngayon, yung ibang photographer na babae, pag sa mga fashion week, yung normal na shoulder bag lang nila, pero may 70-200 sa loob. No? Tapos yung forma nila talagang parang napadaan lang. Pero pag tingin mo, iba na, hindi mo makikita talaga. Discreet lang. Discreet lang. Wherein, pag naka-peli case ka, although double purpose naman kasi yun, minsan pinapatungan nila yan pagka hindi nila kaya yung ma-reach yung gusto nilang picturean. I mean, idala ako yung retractable na chair, yung bilog. Yun ang bitbit ko. Okay. Pero dati, dahil talaga malaking pakinabang may peligis ka dahil pag dating sa show, upuan mo yan or tatayuan mo siya, saka matibay yung peligis eh. Oo. So nung lumabas itong mga retractable na upuan, yung bilog, napaka-portable eh. So, hindi ko kailangan dalhin yung Hindi peligis. po ito sponsored ng peli case. Speaking of that, siya yung sikat na sikat nung nakaraang Fashion Week dahil dyan sa retractable na upuan na yan. Yung bilog. Yung bilog.
Yun sa kanya kasi may refrigerator sa loob. So sobrang lang eh. Hindi nga. Nagtitingin na siya ng mga Kasi fresh ganyan. Hmm. Yung binili ko, nahiya ko pa nga idalhin yun kasi sabi ko, sobrang laki. Pero sobrang tibay. Yung dalawang pa ako nandun na, tapos may space pa, pwede ko pa umupo sa gilid. Lahat ng nakikita nila, saan mo pinili yan? Saan kasama? So pinulap ko yung yung history ko doon, tapos tinignan ko, wala nang available na gano'n. Oo. Na ano sila kung paano build. Meron na, pero pa kwadrado na lang. Pero so far, sobrang stable. Tapos yung backpack ko, hindi bukas kasi sa loob eh. Yung backpack ko, pwede ko ilagay sa loob. Ay, hindi pala. Yung jacket ko, pwede ko ilagay sa loob. Nalalagyan sa loob. Okay. Nalalagyan sa loob. Kaya Kasi pinagtitingin na dati- siya sa labas eh. I think 2019 yata lumabas yung before COVID, 2018 o 2019. And then nung time na lumabas yan, ilan-ilan lang yung shop na sa London nakakuha yung kaibigan ko nun eh. Mm. Tapos nagpabili na lang doon na pinadala dito. And then marami na nagbibenta sa AliExpress pero yung quality ng galing AliExpress. Sobrang... Madaling, Speaking ng gano'n, tingin ko binili ng babae. Malaki siya yung malaki. Totoo lang malaki. Binili na ng gano'n. Late lang. Na ako, nasa gilid niya ako, nung pagka kumukuha siya ganyan, gaganunan na brasuan na Nalaglag siya, so yung tendency pag nalaglag ka, kakakabit ka kahit kanina Oo. Nakapitan niya ako dito, buti gumanon ako. Kung Damay ka na. damay din ako. Hmm. Naglag. So, ganyan yung mga experiences pagdating sa fashion. Ako lang matigas sa ulo eh. Hindi pa rin ako nagdadala ng travel na upuan. No, importante yun na malaking tulong. Pangilang Ang mga nasa unahan nga eh. nagdadala Sa pa rin. unahan nandun sila 5 or 6 hours before ng show. Nasa unahan na sila, nasa barricade na sila, pero may maliit na silang ganyan. Yung A-type na yung A-type na hagdan. Kadalasan nakikita ko yun. Yung mga naka-A-type. Yung mga folding na... Folding na parang yung sa ginagamit sa construction. Ganun na yung dala ng iba eh. Lalo na yung hindi ka na makapwesto sa harapan. Yung alam mo sa sarili mong late ka nang dadating. Yung iba ganun na yung dala nila. Bukod dun sa retractable na upuan, yun na yung bitbit ng ibang matatanda. Mga nagdadala pa nga, si Pascal na nagdadala ng napakataas na hagdanan yung aluminum ba yun? Pero mo hindi siya nasisita, tapos kinocommit niya lang yun, hindi siya nasisita sa tree. Yung pinagbawal na yung sa malalaking shows eh. Sa Chanel. I'm not sure sa Louis Vuitton kung binawal na rin. Pero bawal na magdala ng yung mga upuan na retractable or sa yung mga hagdanan na maliliit. Sa loob. Sa loob. Oo. Para sa yung mga photographers sa podium. Sa loob. May ganun no? Pag late ka, alam mong makakapesta ka pero binawal. Ayun. Hindi daw magandang tignan. Sabi ko, wala namang... I don't think na may nagpe-pay attention sa mga photographers kasi may mga malalaking shows na kailangan mo talaga lahat all black. Minsan naman na pagsusuting ka ng parang lab gown, lahat kayo, obligado kayo magsuot nun. Hindi po pwedeng... Pati yun kasama sa aesthetic niya. Oo. Pagplanuhan. Oo. So, ngayon, dinamay na rin nila yung mga upuan. Bawal na yan. Kailangan yung case lang okay lang. So pagdating sa artistic side mo pala, boss, paano mo binubuo? May ritual ka bang ginagawa or nagta-travel ka muna para makabuo ng artistic side mo pagdating sa mga shoots mo or ano? Mahaba yung sagot. Umpisa natin sa umpisa. Sige. So kasi nung wala akong background ng photography na dumating ako rito before mag-start, talagang zero. And then dito lang sa France yung nag-start. Ngayon parang yung artistic side na yan, naging yung mga challenges na binabato sa akin noon, ng mga parang, ang tawag dito, batikos, kinukuha ko yun as motivation. So yung motivation na yun, natatransform yun sa artistic ideas.
Yun ang nagpapatakbo ng utak ko sa ano. So, yeah. Ngayon, before, tingin-tingin ako ng magazine, hanap ng ideas. Okay na naman talaga. Oo. Tapos, mag-browse ka lang, browse. Yeah, sa pag bumabiyahe rin, nakakapulot ng mga ideas. Pero mostly, wala nang original ngayon eh. Oo. Wala nang original ngayon eh. Naghanap ka ng mag-browse sa Instagram or online. Parang And then, nagawa na. pag may nakita ka, i-enhance mo na lang yun. Kailangan may baguhin ka ng konti. Oo. Either yung way ng pag-edit mo doon sa image, kung yung sa kanya masyadong malinaw, maliwanag, pwede mong dagyan ng konting drama. Tapos sa editing ka na magano. Oo, wala nang... Hindi mo pwede masabi na ikaw lang gumawa niyan eh, sa ngayon. Wala nang... sa akin I think wala nang original yung lahat. Either unconsciously nakita mo yan somewhere and then Gagawin mo. nag-pop na sa... Mahirap magbuo ng ano eh. I-evade mo lang ng konti. Oo. Parang ngayon, hindi mo na pwedeng i-claim na ikaw yung original kasi sa sobrang dami na rin ang lumabas sa internet. Siguradong may kaparehas ka na. Oo, totoo. Meron pa rin siya nagpo-pop na yung talagang creative. Pero halos siguro 90% ng puro nakuha na yung sa iba eh. Tsaka kung ikaw man, makakalimutan ka agad dahil gagaya kung napakaganda, gagaya tapos makakalimutan. Usually hindi makikredit kung sino talaga yung gumawa ng una eh. Kasi maraming gagawa din, magre-recreate ganito, ganyan. Yung isa pa dyan yung minsan pag nasa museum, yung mga paintings, nakakuha ka ng idea ron eh. Kasi mahirap magbuo ng artistic site na from scratch talaga na zero eh, na blank space ka tapos buuin mo ng artistic ba? Sa tagal na ng panahon na kasi parang una nag-start ka very artsy yung mo eh. And then tumatagal nagiging more on financially yung nagiging motivation eh. Pero mali yun eh, dapat pa rin dapat mabalance mo eh. Sorry, matanong ko lang, nag-start ka sa digital na or film? Nag-start ako digital and then nanakaw yung camera ko. After nung nanakaw yun, nag-ambag-ambag yung mga kaibigan ko, nag-ano sila, pot session. May potluck. Pang regalo. Nahiya naman ako dahil ang dami kong kaibigan dito, iba-ibang lahi. Binibigyan na sa akin yung pera. May isang nakalagay sa jar. Sabi ko, hindi matatanggap yan, nahiya ako. And then, no, you have to accept this. So, okay, kinuha ko. Instead na bumili ako ng digital na camera, ang binili ko, film. Nagpunta ako ng Avenue Boulevard Bumarche sa Basti. May nakita akong Fuji na malaki. Sabi ko, gusto ko to. Pero that time, meron na akong mga 35mm na camera sa bahay na eh. So, wala akong camera na digital. So, ginamit ko yung Actually, it happened for the best. Kasi, nung nag-start ako mag-shoot ng film, na-improve ko yung framing, na-improve ko yung composition, na hindi ko nagagawa dati sa digital kasi nung nag-umpisa ako, alam mo yung mentality, wala akong film na naak sa'yo eh. So, shoot ka lang na shoot. Oo, sa digital And kasi. then, in the end, mamimili ka kung ano yung gusto mo. Sa film hindi ko pwede yun, nag-aksaya ka ng pera. Kailangan every shot must count. Oh, yeah. Sa digital kasi, delete ko na lang to. Yeah. Pero pag nakapilm ka, kailangan mo talagang tipirin eh. Yung best shot mo, kailangan mailabas mo kaagad. So yun ang parang na-improve yung trabaho ko doon. Maganda rin yung naging produkto. Actually yung pangalawang kliyente ko, no, 1, 2, 3. Yung fourth client ko, film ang ginamit ko dahil not because they wanted me to shoot on film. Kasi wala akong camera noong time na
na magamit. So, sabi ko, etong gamit ko ngayon, okay naman sa inyo. Okay, so may dala akong 4 na roll ng medium format kasi ang camera ko yung GX 680 na Fuji, malaki. Pero napaka-sharp. Ngayon nasa akin, kasi mga 2009-10 ba yun? Or later. No, anyway. Natuwa naman sila. And then na-discover ko may mga kaibigan ako na photographer dito na nag-shoot ng film. Mas mataas ang singil sa client sila. Kaya lang, madalang naman yung pang medyo kasi pang purist yung dating ng pag-film ng ginagamit Oh. Yung ginagamit ko pa rin, mostly pag nasa travel ako, mas gusto ko film. Kasi dati, pag nagta-travel ako at dala ko, isang camera lang, kailangan mamili Pag magta-travel ka kasama mo yung girlfriend mo at ilang camera dala mo. Kailangan isa lang kasi matagal mag-shoot ng film. Oo. At kung hindi naman photographer yung partner mo, hindi na naiintindihan yun Sabi mo, ilang ka matapos. So pag may time, shoot ka ng film. Grabe naman yung tanong kasi mo, bro. Ritual siguro parang sobrang lalim. May tanglad ka, ginagana na Kasi may iba bago mag-shoot, halimbawa wedding, nagme-meditate muna sila mga 1 hour or 30 minutes para nag-reflect or meron. So kaya tinanong ko baka meron din siya or... Wala pa ako na-encounter. Pero uga. every time na mag-shoot ka, nakakaramdam ka pa rin ng kaba. Parang nasanay na talaga na everyday ito na yung gagawin natin. Parang gano'n. Siguro nung una, dati pag lumabas ako nun na Pinterest, yung mga posing, Pinterest ang ginagamit ko nun Kailangan isipin mo na mabuti yun yung mga posing, paano ba ito? Kasi wait lang. Hanggang pa rin naman Ngayon, Pinterest pa rin sa ngayon. client 1 minute. Titingin sa Pinterest, mag-check ng posing. So, okay, let's go. And then, ngayon, Pero pag, sobrang, sa Pinterest, well, lang naman siya, inspiration lang, pero hindi mo siya pwedeng apply sa, napaka-realistic ng yung model sa Pinterest, tapos yung client mo na ito. Hindi mo Minsan, magagawan parang hindi hindi gusto lang kong tutugma. ipagawa, pero yung structure ng body nila, yung depende height, sa body type at oo, sa... yung height nila, hindi mo, Parang hindi pa rin siya magtutugma Oo, kung ano yung hindi. gusto mong mangyari dun sa photo. Okay, marami kong makukuha marami kong makukuha mga ideas. Yung mga... Actually, totoo yan, yung body type ng clients. Minsan may sobrang tangkad ng lalaki, yung babae, mali. Ang hirap. Pag mga ganun Yung nakita mo sa Pinterest na nakaganon siya sa arms, yung babae nakaganon. So nakita mo yung higante yung lalaki, yung babae hanggang dito lang. Pag ganun yung sitwasyon, palagay mo sa balikan. Dito ka na lang Parang anak yun sa... Parang naalala ko yung high school ko dito, sabi, yung jowa niya malaki, sabi ko, pwede magpakarga ka. Jowa niya, hanggang dito man siya Hindi ako pinansin. Nakapag-shoot ka na ng ganun, yung napakalaki ng height difference. Oo, na ganun. Pero dahil sa Trocadero naman, edi pinababa ko ng ilang steps yung lalaki, tapos yung babae. Nasa harap ko, at least dito lang yung height. Mabalance ang konti. Nung nag-shoot ako ng ganun, buti kasama ko si Rona. Na-shock ako pagkakita ko dun sa client. Ang liit ng isa, sobra. Kasi hanggang dito lang niya talaga. Or wag mong ikuha ng full body. Medyo 3/4 lang. Tapos yung lalaki na mag-a-adjust, medyo bababa siya ng konti. Hindi siya lalaki babae. Parehas na babae. Okay. Doon ako nahirapan. Yun yung napakalaking challenge sa akin na nag-shoot ako ng parehas na lesbian, sabihin na natin. And then wala akong makuhang idea. Walang pumapasok sa isip ko. Buti lang kasama ko si Rona. Yung parang na-mental block ako na parang sobrang challenging nitong gagawin ko na to. Yung lahat ng inisip ko nung gabi na gusto kong ipagawa, hindi ko maipapagawa kasi nung na-meet ko yung client, ang laki ng height difference. Ang sumapo sa akin si Rona.
So, yan ang maganda, importante na So, hindi mo ilan yung screenshot mo? Hindi mangyayari Oo, hindi sa atin. talaga nung... importante na malaman muna kung sino yung client, kung anong photos ang kailangan nila. Para may idea kagad na kung anong posting gagawin mo. Ako, nag-ask ako sa kanila na padala mo ako ng picture yung dalawa para ma-visualize ko kung ano yung... Isa din sa nire-request ko lagi yan. Lalo na pagdating sa damit, ano pong susuotin nyo nitong araw na to? Ano pa yung kulay? Tapos saan po tayo mag-shoot? Para at least na-visualize mo, tama yung sinabi nyo, no? Tugma ba to? Tama ba tong gagawin? Kasi doon pa lang, yung artistic side mo, kung paano mo yung outcome na ibibigay mo sa kanila. So, gano'n. Kung yung sinabi mo kanina, hindi yung height, yung laking difference. Minsan, ayan, yung maliit, dito ka sa harap, tapos doon ka sa likod, parang medyo ayos pa rin. Taas mo na yung aperture, okay na yan, parang pareho magkalapit lang sila. Depende kung gaano gumana yung utak mo without looking sa Pinterest kasi lumalabas pa rin yung artistic side. Sa gabi pa lang kasi nag-iisip na ako ng mood board bago yung shoot. Usually naman yung shoot natin na nanggaling dun sa post natin dati, hindi natin alam kung ano yung profile. Maso-surprise ka na lang pagdating. So, pagdating ng client, minsan ang ginagawa ko, pinapakiramdaman ko din. Nakadepende din sa personality nila kung paano yung shoot na gagawin ko. Kung minsan, pag jolly yung client, ang ginagawa ko na lang, puro masasayang poses lang, candid. And then pag masyadong seryoso is puro seryosong pose, ganun. Yun yung pumapasok sa isip ko. Personality ng client, doon ako nagbe-base kung paano ko sila ipapapose. No, beforehand naman, sa akin nagsasabi na yan na beforehand pa lang gusto namin candid, photojournalistic. Wala mo masyadong maganda. Hindi masyadong sweet, casual. Okay. May ganun no, na di pong sasabihan ka pa lang, gabi pa lang or before ng shoot. Mahihain po kami, hindi pa namin alam yung gagawin, i-guide niyo po kami. Yan, madaling basagin yan. Oo. Sige, wala akong problema, ganito, ganyan. Kasi karamihan, halos lahat ng mga couples na kinukunan sa akin, sinasabi parati, we're not professionals, we're not used to do this. Sabi ko, start do sa simple, and then habang tumatagal, pwede ka na magdagdag ng konti. Tapos isat mo yung connection between the photographer tapos yung client mo kasi kahit sabihin mong lalabas kung hindi natural pagdating sa camera kailangan set mo yung tone, set mo yung vibe, tapos yun. Umpisahan natin sa good mood muna. No. Yan, kailangan magka-vibes muna kayo. Yung mga unang shot na yan, parang nagpapakiramdaman lang kayo. Then pag nakuha nyo na yung vibes ng isa't isa, usually totoo naman talaga na the best shots is always yung latest na yung patapos na. Kasi patapos na. Warm up lang yung Yung sa warm-up, nagkakahiyaan yan sa umpisa Kaya yung mga posing sa umpisa, parang talagang puro stick na, diretso lang. Pero pag sinabi sa'yo yung yung kanina, ganito namin gusto na medyo photojournalist ganito or photojournalist na candid, ganyan. Yung utak mo talagang pagaganahin mo kasi ikaw na bahala dun ikaw na may hawak na manibela dun Ikaw na tatapos nun. So, yung artistic side mo talaga yung pakita mo pagdating sa gano'n. May gano'n, sabi ng, ayaw po namin nakapost kami nag-uusap lang kami. Kasi kinasal sila Pilipinas, sa Singapore. Tapos pagdating dito, hindi sila nakapag-say ng vows nila. So doon sa Palay Royal, umupo lang sila doon tapos babae, nagbasa ng bawa niya. Ngayon, kung medyo may hina ka, kikiligin ka panonoorin mo sila, imbis na i-document yung ginagawa. So, ako nagbabasa yung babae, naiiyak yung babae, yun yung nagustuhan nila nangyari. Yung nagbasa ng baho. Yung moment nila. Sa experience mo, ano yung pinaka-worst na client na naka-work mo? One time, yung babae, Korean, yung lalaki, Malaysian.
So, ang start time namin 7 a.m. Dumating ako 15 minutes before 7. Sila dumating before 7, mga 5 minutes before 7. Pero magkaibang location kami ng ano. Hindi kami doon sa same spot naghihintayan. Kasi normally, itong mga client ko to, isang crew lang kami, yung driver, yung makeup artist. So alam nila kung saan ako naghihintay. Nung time na yon, nagpalit ng makeup artist, nagpalit ng driver, ibang group yung kasama ko. And then medyo maambon. Etong si babae, nag-start ng mag-panic. Kasi sabi niya, masisira yung photoshoot, umuulan, late yung photographer. So nung dumating ako, sinigawan niya yung driver. Kasi sabi ng driver, umiyak siya eh. Sabi ng driver, okay lang yan, huwag kang don't. And then biglang sumigaw doon sa driver, don't tell me what to feel. Tapos papalapit ako sa kanila. Mas winarningan na ako nung na medyo bridezilla to, si girl Sabi ko, okay, thanks for the heads up. So paglapit ko, nagpakilala ako, and then in-explain ko yung sitwasyon. Sabi ko, I'm not late, nandun ako sa kabilang side, okay. Pero anyway, kailangan may i-assure mo sila na etong mangyayari. Etong kahinat na nito. Relax lang, leave it to me. So, pagdating ko lang, nagpakilala ako, and then sabi ko sa kanya, we have enough time. Don't worry about the rain. Kasi kaya natin, as long as it's not pouring, okay lang yan. So, nung una, syempre, ano pa rin siya, skeptic pa rin eh. So, nag-start na ako mag-shoot, papakita mo ngayon yung papakita mo yung resulta. Para ma-reassure mo siya na okay ang lahat. So, natuwa naman siya, pinakita ako after less than 10 minutes na nag-shoot kami, pinakita ko yung litrato. Nag-start na siya ngumiti. So, sabi ko, wait. Diyan ka lang, i-keep mo yung expression sa mukha mo Tapos nag-picture kami, parang group picture. Pinadala ko doon sa kasi agency galing yun eh. Pinadala ko sa agency, ano ginawa mo? People skills. At kailangan mo lang kailangan mo silang ibigyan ng iba rin pagdating people person ka, kaya mong elevate yung situation na trabaho ko sa Pilipinas dati yan eh. okay. Kailangan talaga kailangan yung communication mo with the client constant, continuous, at saka minsan mahirap sa trabaho natin dahil kung deep inside may problema tayo, hindi mo pwedeng i-project yun sa client mo dahil kailangan all smiling ka parati. Iwan mo pa rin yan sa bahay. Kung ano man yung pinagdadaanan mo, iwan mo yan. Kailangan kasi pag humarap ka sa kliyente mo, judge yan. Kasi ikaw ang nagdadala ng shoot eh. Pag yung photographer wala sa mood, kliyente mo ganun din. Parang pag yung photographer wala sa mood, puro command lang eh. Ganun lang mangyayari. Naman nag-shoot tayo sa Tocadero. Tapos timing na, namatay din sa airpods before nun. Pwede gano'n pa rin. Kailangan kasi talaga, hindi mo pwedeng pakita sa client mo na wala ka sa mood. Kasi pati sila madadamay. Ikaw talaga yung may hawak ng sabi ng timon. Ikaw yung may hawak ng steering wheel. Yeah, steering wheel para makarating kayo sa gusto nyong destination. Yun. So, siguro Ganda ng usapan pero we're running out of time and before we end for today our sponsor, we'd like to thank our sponsor Pentang. Nagpadala sila ng napakasarap na pagkain. Sobrang dami. Tapos nakita nyo napakalaki ng lechon belly. Guys. Tapos namin pagkain lang. Pagbukas namin ng isa may kasama pang dessert kompleto. Trivia lang about yan sa Pentang. Galing ako sa Taiwan. Yung Pentang na yan is like a menu. Sa isang plate na ganun, nandun na lahat. Pentang. Parang yung Pentang na word is menu na magkakasama na siya. Doon siya Parang galing. Pentang 5 eh.
Penta. Penta. No, ang Chinese word kasi ng 5 is po. Po. Malayo. Yan lang naman. Maraming salamat, Pentang. Maraming salamat din sa laser. Our Design laser. ang aming forever na officials. Partner, sponsor, Design Laser Engraving. This Maraming one. salamat. Thank you so much. Thank you so much. At Pentang, pagka kayo po ay gusto niyo Mag-order. mag-order, ilalagay po namin ang information nila Sa link. sa amin, sa link. Sa link baba. na lang sa baba. Order kayo guys, ang sarap ng pagkain nila. Okay, so it's for today. We end this. Ano daw, sige, ginagawa natin dito, French word. a French word. One word na how do you feel your life right now? Content. Content. Maganda yan. Content. Ano ibig sabihin nun? Satisfied. Satisfied. Okay. Satisfied. Okay. Marami pang kailangan pero for the moment, kontento. Thank you sa iyong time, bossing. Salamat sa pag-invite. It's a pleasure. End na natin dito. Paano ba natin tatapusin to? See you in the next episode. See you in the next episode. Bye. Bye.